Praise the Lord. Mayong buntag sa tanan, mga kaigsuunan ko diya kang Kristo. Hallelujah! Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. I believe, ako lang to mga igsuon nga, kitang tanan nakasinati og kamaayo sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Karon nakabuntagon. Welcome sa atong panimbahon o atong ingnon ang atong tapad nga gihigugma ka sa Ginoo. Higugma ka sa Ginoo. Hallelujah! Okay, the Lord loves you. Amen. Dalaygon ang Dios niya kabuntagon. Ato siyang pasalamatan o ato siyang daygon. Let us declare our Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kitang tanan magaduol diya sa mga pag-ampo. Our most gracious and heavenly Father, Ginoo, nagaduol mi diha sa imong trono sa grasya, Ginoo. Uban sa pag-ila, Ginoo, nga ikaw ang buhi nga Dios nga among gialagaran. And we thank you, Lord, for today, Ginoo, sa bag-ong adlaw nga imong gihatag kanamo, bag-ong kusog, Father. We thank you, Lord, sa imong dako nga gugma, sa imong faithfulness, Ginoo, nga naga-transcend, Ginoo, from generation to generation, Lord God. Lord, we thank you for today, Ginoo, nga amo kang masimba, amo kang maday, Ginoo, makikistorya ka sa imong mga katawan, Lord God. Lord, ablihi, Ginoo, ang among mga kasing-kasing, ang among mga salabutan, Father God. Salamat kayo, Lord, nga magmaya mi ni nga dapit, Lord God. Tungod kay nasinati namo ang imong pagkamaayo o ang imong pagkamatinud-anon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Lord, for your anointing that will flow in our midst, Lord. Glory and honor belongs to you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Ang diha sa Ginoo mga igsoon, wala imposible. Amen. Sa ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan. Let's feel free na daygon ang sa Ginoo. Hallelujah. Woo! Let us clap our hands to the Lord.
Kauban namo ang imong presensya, Ginoo. And Lord, we just want to bring you the honor, Lord God, glory and thanksgiving, Ginoo, nga angay nimo nga pagadawaton, Father. Hallelujah. Jesus, continue to enthrone your holy name, Lord, because you are worthy. Takos ka nga modawat sa among mga pagsimba. Takos ka nga modawat, Lord, sa among mga pagdaig. Hallelujah. Let us continue to offer our heart nga sa Ginoo, mga igsoon, our lives. Ang ipangayo sa Ginoo sa atong mga igsoon, dili ang atong mga pagkanta, kundi ang atong kinabuhi nga gihalad sa iya. Let us offer our lives nga sa Ginoo karon na oras. Hallelujah, Jesus. It was my cross you bore, so I can live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore.
continue to lift your name up, Lord Jesus. Be glorified in our lives, Lord. You have seen our hearts, Lord God. And Lord, change, Lord. Transform our lives before you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. We bless your name, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. All the saints and angels bow
Padayon ka na mo, Lord, nga gituboy ni among taliwala, Father God. Hallelujah. Just continue to be blessed, Lord God, to be exalted, Ginoo, sa imong mga katawhan, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bring you back all the praises, the glory, and thanksgiving that you deserve, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Madayon na mga igsoon sa pag-pray. Let us just come before the Lord. And I believe that there's not just an ordinary Sunday para sa ato. And let us pray and intercede. Intercession is not just praying for our own. It's not just praying for our own needs, ourselves, but we will pray for others. We will pray for our nation. Let's pray for this church. Let's pray for our city, Cagayan de Oro, that the Lord will continue to show us His glory, and that every one of us will experience His mighty power. Ang ato, mga pag-ampo, mga igsoon, it is heard by the Lord. And I believe that ingon sa pulo sa Ginoo, pray without ceasing. So if you are praying for your family members, those who haven't received the Lord Jesus Christ in their life as their Lord and Savior, let us pray for the salvation of all people, even the lost souls, katong wala na kaila sa Ginoo. Let us just come before the Lord. Kung kinsa man na, imo man ang higala, imo man ang family member, or imo man ang igsoon, let's just continue to pray and continue that the Lord will continue to use us nga gamiton ta to share the salvation, to share Jesus, to show Jesus and what He has done on the cross. And kabalo ta mga igsoon nga sa pangitabo karon, I believe na doon na yung kayo balik ang Ginoo, and let us just surrender it all to the Lord and be faithful unto sa iyang pagbalik mga igsoon, because malipayon ang Ginoo mga igsoon sa mga faithful nga iyang mga anak. So let us just cry out, Ginoong Diyos 3 times, and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Yes, Lord, oh God, we just pray right now, Father God, Lord, and we humble ourselves before you. There is no one else like you, God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are our Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. And Lord, we just pray, Father God, right now, Lord, nga ikaw, Ginoong Diyos, oh God, maghari, Ginoong Diyos, oh God, Father, sa among nasod, Ginoo, and even for the nations of the world, Lord God, we are praying, Lord, that even, Lord, oh God, those, Lord God, who enjoy sin, oh Lord God, who enjoy, oh God, doing things na wala nakapaimod kanimo, Ginoo, we are praying, Father God, that you will continue, Lord, na magmanifest sa matagsatag sa kasing-kasing, oh Diyos. Forgive us, have mercy on us, Lord, oh God, Lord, and we know, Lord God, that you are, oh God, you are not happy, Lord God, sa mga binuhatan namin, Ginoo. Have mercy on us, oh Father God. Lord, we just pray, Lord God, that you will continue na magpamuhay sa matagsatagsak, kinabuhi kasing-kasing, oh Diyos. And Lord, nga hangtod sa imong pagbalik, Ginoo, mahimo kami, Lord God, nga faithful, Lord God, that you will say, well done, my good and faithful servant. And Lord God, we are humbling ourselves, Lord God, because apart from you, we are nothing, Lord God. And Lord, ikaw ang among kusog, Ginoo, but we believe, Lord God, that our prayers are heard. We believe, Lord God, that our prayers are answered, Lord God. It is because, Lord God, dili ka buta, dili ka bungol nga, Ginoo. Lord, salamat kayo, O Diyos, Lord, O God, sa iyong pagpamuhat, Ginoo. Lord, even for the nations of the world, Lord, for Israel, Father God, Lord, even for Korea, Lord God, even for the Philippines, Lord God, to all the nations of the world, Lord, O God. And Lord, we pray also, Lord God, katong mga nasalanta, Lord God, sa Bagyo, Ginoo. We just pray, Lord, that you continue to comfort them, Lord, O God, Lord, that you will open doors, O God, Father, for the heart, Lord God, nga magatabang, Ginoo, Diyos, Lord God, for the comfort, Lord, O Jesus, Lord, even, Lord, O God, that you will continue, Lord, O Jesus, na mag-auban kanila, Ginoo. Ikaw, Ginoo, Diyos, O God, mag-provide para kanila, O Diyos, O God. Ikaw, Ginoo, Diyos, magalig-on kanila, O Diyos, Lord God, at taliwala, Ginoo, sa Bagyo, taliwala, O Diyos, Lord God, sa mga pagsulay, taliwala, O Diyos, Lord God, sa mga weaknesses, Lord, O God, ikaw ang among kusog, ikaw ang tanan kanamo, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, Lord, O God, that even, Father, we just pray, Lord God, nga ikaw, Ginoo, Diyos, God, maghari, Lord, sa among syudad, Lord, sa Cagayan de Oro. We pray, Lord God, na ikaw maghari, O Diyos, God, sa kasing-kasing sa mga leaders, Lord, O God, even our city mayors, Lord God. We just pray, Father, that you continue, Lord, O God, magapamuhat kanila, Ginoo, Lord, for our city mayor and the vice mayor. Lord, salamat kayo sa paghiusa ni mo, Lord God, kanila, sa paghatag ni mo kanila wisdom, Ginoo, Lord, O God, sa pagdumala ni ining syudad sa Cagayan de Oro. Thank you, Lord, O God, for bringing us peace, Lord God, nga ikaw, Ginoo, Diyos, Lord God, maghahatag og kalinaw, Ginoo, Diyos, Lord, and even, Father God, Lord, nga katong mga nagkagubot ng mga nasod, Ginoo, we pray,
peace, Lord God. And we pray, Father God, for comfort, Lord. And we pray, Lord God, for your presence, Lord, na magpamuhat, Lord God, sa matigsatag kinabuhi kasing-kasing, O Diyos. Even, Lord God, we are praying, Lord, that even as Christians, Lord God, Father, as your children, Lord, who claims to be Christians, Lord God, who share the gospel, Father God, to your people, Lord, katong mga katawhan, Ginoong Diyos, O God, even to the lost souls, Lord, O God, nga ikaw, Ginoong Diyos, magpamuhat, Ginoo, gamitan ang mga baba, gamitan ang kinabuhi nga kahayag, O Diyos, Lord, O God, Lord, na mahimo kami, Lord God, to share the gospel, Father God, Lord, to this, Lord God, lost souls, Lord God, itong wala na kaila kanimo, Ginoo, Lord, that salvation comes, Lord God, to those who believe in Jesus Christ, who died on the cross for us to redeem us, Lord. And even, Lord God, wala nagpabilin sa tomb, Lord God, but buhig ka nga Diyos. Salamat kayo, Ginoo, sos, Lord, oh God, even sa mga pamilya, Ginoo, even, Lord God, for our friends, Lord, oh God, and colleagues. Salamat kayo, Ginoo, Diyos, nga ikaw magpamuhat kanila, Lord. Himuha nga mo kinabuhi yung Diyos, Lord, nakahaya, Ginoo. Lord, ikaw lamang gayon, Lord God, maghalis sa mong kinabuhi kasing-kasing, O Diyos. Salamat kayo, Ginoo, that this church, Lord, O God, will be a channel of your blessing, Lord God, not just financially, Lord God, but spiritually, Father God, Lord. Thank you, Lord God, Father, that your love, Father, will be seen in us. That, Lord God, ang imo ang grasya, Ginoo, Diyos, O God, puno sa matagsatag sa akin na mo'y kasing-kasing, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Wala'y sama ka nimo, Diyos. Dalaygon ka. Ikaw lamang gayon, wala na ilahin pa, Ginoo. Salamat, O Diyos, Lord God, sa iyong pagpamuhan. That even, Lord God, today, as we listen to your word, ikaw mag-bless, Lord God, mag-anoint sa iyong mga alagad, Ginoo. Thank you, Father God, for filling us, Lord God. Muunsa, Lord God, ang amuang kakulangon, Ginoo, Diyos, Lord God. You are the one, Ginoo, Diyos, God, mag-complete ni ini, Lord, that our joy will be complete because, Lord God, you are with us. Thank you, Father. You alone be praised. You alone be exalted. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone. Yes, imong tapa din na nalipay kong naasa karon. Are you glad that you're here today? Amen ba? May buntag po sa nga nagatanaw sa ato sa online. Praise. So, before ta magpadayon, I encourage everyone, labi na nasa online, to please invite your friends and family to watch with you, and also please share our live. Dili lang kita ang mabusog sa pulong sa Ginoo apan na ako'y laing tao pero wala ka kabalong no na by sharing our live na yung mga tao nga nanginahalan din sa pulong sa Ginoo. So, you never know. So, malang permit ita gina-encourage na mag-share ta sa gospel, mag-share ta sa word of God. And one way na makashare ta is, kung dili man ta, maulaw lang ta nga magwali dyan, no? You can share our life and just believe nga ang Ginoo mamuhat sa bisatin sa man ang mahadungog sa iyang pulong. Lutag na sa kabunlagon. So this morning, let's open our Bible in the book of Matthew chapter 7, going to read from verse 24 padulong sa 29. Let's all stand together as we read the word of God. Umasawan ang Matthew chapter 7, verses 24 padulong sa 29. Natalingin ko nga ng papasa. Mubuin siya, 6 verses lang siya. So, Matthew 27:24 to 29. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one with authority and not as the teachers of the law. Amen. Let's bow our heads and let's pray. Father God, Lord, nagkay salamat ng tama sa kabuntagon sa ang kami magadaon ganimo ang sa pagpamalandong sa imong pulong, Lord. Salamat kay Ginoo na ikaw magkapamuhat sa aming kaliwalabi aso ni Holy Spirit.
na ikaw magpataliwala, ikaw ang mag-speak ka na mo, ikaw nakikita sa mga kasing-kasing, una-una, Lord, sa mga giagian, sa mga kanakan, kaya nagado kami ngayon po ng Lord, buhi, o ikaw mag-istorya ka na mo, Lord ka, Lord, balunga kami, painudumi kami, gihay kami, ayon kami makapadayon, na malaog, Lord, sa paglabawliatan mo balang Espiritu, ikaw ang magpasabot ka na mo sa mga Espiritu ng lutang, na gusto nimo itudlo ka na mo, yung patla sa buntang mo, Lord, may our hearts be good soil, may our hearts be open, may our ears be open, O God, Lord, sa diyan ikaw mag-speak. Bless us, Lord, in this place, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen. Spirit ang kapamugot. So, kanya itong ibasa in the book of Matthew, chapter 7, verse 24, no, katong sa 39, nag-isgot ni may tungod sa yung mga pagtulunan ni Jesus. Kung basahan na ang chapter 7, makita na ito before yung verse 24, kita na ito may mga pagtulunan nga gitudlo si Jesus sa mga namati sa crowd, and then sa mga teachings nga gitudlo nila. And then at the end, he conclude with this verse, with this passage. Explain siya na tanan na ilang nadunggan, importante kaayo madili lang sila kabalong siyangan nilang buhaton, but ang pinaka-importante is that kung saan nila ang ilang ganunggan. And so for today, our message is entitled, Are We Applying God's Word? So yun yung matabal, are you applying God's Word? Yung matabal, are you applying God's Word? So, a very important thing, brothers and sisters, that we need to realize this. Kaya sa ako, for example, naanata karon sa July. So, pila na ka months nilabay, no? Ikan sa January, start sa year 2025. And daghan na kayo message, every Sunday, pila na ka messages atong nabunggan throughout karon na tuig lang mismo. And pila pag-good ka past years, daghan na kayo message. And karon, especially in our times, when you look at sa YouTube, sa Facebook, daghan kita wali madunggan. And so the question is, it's not about kung sa kadaghan ng yung nagmunggan mawali, kung sa kadaghan yung na-memorize sa Bible verse, but the question is, are you applying God's Word? Because mo niya ang pinaka-critical kayo sa itong kinabintestuhan na nigsuon, kung ginaungsa na to pag-apply ang punong sa Ginoo. Kaya sa'yo na mo kayo mamantik? Sa'yo na kayo nanahit kini, sa Sunday, mamati mo, sa'yo na kayo mag-tanaw sa YouTube, sa Facebook, sa'yo na kayo. But ang lison is, kung saan mo apply? Kung nakabalo ka nga mo niyang gusto sa Ginoo, then how are you going to apply it? Kung kayo naman, dagan sa ato nga mag-wonder ka, nga declare ko manita na ako, nga naman nga ingon makaampunon sa Ginoo, nga panalanginan ko sa Ginoo, ingon makaampunon sa Ginoo, nga may mong dili ko, may mong madawdawagon sa kaaway, ingon ang puno sa Ginoo, nga may mong I have abundant life in Jesus, ingon sa puno sa Ginoo, nga may mong kapanalanginan ko, nga nang why I'm not experiencing the life that God has promised. It's not because baka ako ng Ginoo. It's not because dili ka natuman ng Ginoo sa iyong kulong. But it's because we are not applying it. Hello? Nabay tao behind soul. So again, I'd like to share lang sa mga i-share ni Jesus in chapter 7. Una, nag-isgot siya about judging others. Nag-isgot siya sa ask, seek, and knock. Nag-isgot siya about sa narrow gate and the wide gate. Nag-isgot siya about sa true prophet and false prophet. And then nag-isgot siya about sa true and false disciples. And then, model niya ang diwali. And so, muna ang pinaka-importante sa ato igsuon, nga naay mga prinsipyo, nga kinatutlo ang Ginoo, pero dili nato siya gaka-enjoy, is because kulang ta sa pag-apply. Tama ta sa pagpamati, pero dili nato gina-apply. Kumbaga, dili nato ginasuklayan ba? Dili nato ginatistingan, muna nga, mo naging ang Ginoo, kinahanglan ta natay childlike faith. Yan bata ko, yun ka nga, muni lang buhaton, muni may tabo. Tuwag, yun din ay nadistingat, yun din na nila, kung tinuod ba siya ito yung mama, tinuod ba ito yung ni papa. And so, una nga, mag-experience nila nga tinuod yun ay, nasa sila yung mga experiences. Nga kita, as we grow old, kakawala na nato ang mga bagong experiences, nagkawala na ang mga milagro, mga wonders, mga bagong butang na kakita ko sa ito is because we rely on logic
We rely on our own understanding rather than the wisdom and the promises of God's Word. Amen? So, na may tawag yan? So, muna butang, so, na itong pag-test kung kita ba, gina-apply ba na ito ang pulong sinino mo na yung na ito, are we? So, it's not a matter, although, ginatang na yun, yung takon mo, are you applying that Word? Pero, pinaka-importante yun, because kita, natin sakit mga Kristohanon, kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, atong gamiton ang word ni God para sa ubang tao. Nung dito nung sa tiwala ni Pastora, nung ba si Pastora nga, magbinutan, giblago ka. O, may nga ng husbands, uy, husbands, ay, wife, submit ko to your husband. Ngayon po din si wife, uy, ngayon po na po si Ginoo, love your wives. O, ngayon po din ng children, uy, ngayon ang po si Ginoo, do not exasperate. We use the word of God for other people rather than focusing in sa atong kaugalingon. Sige tayo bang, uy, do not judge ka, pero ikaw nag-judge ka. So muna, ang very important kaayo na ito ni pamalandungan. Unang butang is, diyan na ito matest when we have obedient hearing. Kung sabi pasagot, anong obedient hearing? Ano din isa kong ibasa in verse 24, it says here, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on a rock. So, yung ni kinahanglan di ay that we don't merely listen. Dili lang tang namati lang, but mag-obey ta. Kumbaga, daghan na sakit ni sa inyong mga anak. Diba? Isa anak ni Nanibe, na pag manawag mo, magpagungol-gungol. Tapos kinahadog na. Diba? Dagan kasalahan ng inhalata. Ba, nakagungol na takapina na magbalik na balik-balik. Wali mo, medyo na perninting sa ginusan. Ang mga tungkol mo, balik mo, tsugin mo, stay sa ako perninting. Medyo na mabalik sa ako. Because God wants us not only to listen, but to hear. Kumbaga, He was an ear, let Him hear. So, naman kayo talong gantaran? Amen. Amen? So, let us hear the word of the Lord. And dili lang hear, but in obedient hearing. Kasi itong, pagtawagon ka, willing ka mamati. Hello? Dili mo ito para uso na nakalungtungod sa cellphone ba? Ba? Nung matawagon ka, naatod ka, pero imong attention, naa sa laing butang. Naa sa cellphone lang, wala kang namati, pero pagpangutanong ka, sa itong gingon, di ka makatubag. Kaya naman, you're not intentional in your hearing. Hello? You're not intentional sa imong pagpamati. And many Christians, sometimes muna ang problema, why? Dili na to ba ka-enjoy ang mga saad sa Ginoo? Dili na to ba ka-enjoy ang power sa Word ni God is because we are not intentional sa atong pagpamati sa Ginoo. Mubito na, although di na po tayo na nakaspekto mo, pero I encourage you na ang missionary, katong na ang sa Sebunay, Nigeria na missionary, mga sabag yun siya, labi na siya magwali, mga siya asin ng mga Bible, pag-asin ng mga Bible, mga siya, tapos sinutin siya nga, tanang asay ng mga notebook, mga siya, because sometimes, di naman na about na gina-question ta kung gapamati ba dito. But sometimes, kami gatong unang-unang gilatagaw. Ama, aminan ninyo, na amo din hiper, na una-una, asa mo magmaliot to, kung sa inusudanon, or sa aming loob mating bayad na. Ama? So munang, sometimes, dili kayo matuga kadunggan, sabi speak sa ato sa Ginoo because sometimes our minds galatagaw ta, dili ta obedient in our hearing diya sa pulong sa Ginoo. Manang very important kaayo. Ninyo dinhi, ngano dili na tuga ka-apply, una ang maglutang, ngano dili na tuga ka-apply kay wala ta nang matiyong taon. Hello? Mumita na pag na-instruction sa ato ha. Kamantay mo pag na-instruction mo niyang buhaton, mo ato ka dinhi, mo kuan ka, mo niyang buhaton, mo niyang first step, second step, third step. Pero kung wala ka na matik, then di dyan magkadimaw yung lakaw. It's the same thing with our journey. The Lord already wrote in the Bible everything that we need to do sa paglakaw nato sa kinabuhi. Mawitan na ninyo nila. Ang Bible is basic instruction before leaving earth. Talaga instruction din na sa puno sa Ginoo. Pero because we are not intentional, we are not obedient in our hearing, muna nga
himao. Ngayon naman, naana ang sekreto tanan sa pulong sa Ginoo, pero wala tanim obedient. Wala nato, kumbaga, wala nato pamatian jud ayo ang pulong sa Ginoo. Wala nga, mag-wonder tama, permitin mo sa Bible, kay mo ni. Ganun lagi man ang kakaitabos ang kinabuhi. And then we start to question na dahil mag-wonder na rin ta about sa faithfulness sa Ginoo, mag-wonder na rin ta kung palangga ba kita sa Ginoo, ginadungog ba ta sa Ginoo, mag-wonder na ta, which is the problem is not sa Ginoo, but the problem is sa atuan. Hello? Nabay tao di ay son. So inyong tinikinahanglan dita, kung gusto di ay tanong nga, ang pulong nga atong madunggan, imong di diha, ipot na ato into practice kay mahimo di tang wise. So dili di ang wise kung sa kaka-bright sa eskwelahan academically. Although that's good, na academically bright kita, mag-exalta, but wise, being wise, having wisdom is being able to apply the knowledge that name ni balaan. Diba? Kung nakabalo ka nga muni, nakakay knowledge, nakatuon ka, nakabasa ka, nakadungog ka, then what are you going to do about it? Kung makadungog ka nga, dili ni maayo para sa imo, what are you going to do about it? Hello? Kaya kita, usahay, maski kabalo na tanong makadawat sa ato di akong ginabuhat. Kabalo tanong makaayo sa ato, di na ito ginabuhat. And then, magulat na rin nga too late na, haya pa rin mag-regret. Tama? For example, may mga basic example, nangyayot kami sa atong health. Kabalo kang si maayo, tama? Dami na ka information, sa unang panahon, siguro masabtan pa nato sa unang panahon. Okay, wala pa sila enough knowledge, wala pa may internet na mag-explain everything. Pero karon sa ato kabalo na ta sa makadaot sa ato pero mo job pa natong gina-enjoy. Kaon japon tag mga processed foods, kaon japon tag mga junk foods, kaon japon tag hilig kita soft drinks. Mga natagutaas na rin akong sugar, may high blood na rin cake ko, ay sakit na akong tuhod. Pero wala japon tayo ginabuhat. And then, nagreklamo dito ito, Lord, heal me, Lord! Tapos, kabalutan mo, dapat mag-exercise ta, dapat makaantag mga healthy, pero na ito ginabuhat. And then, pray din ta, Lord, please give us good health. Hello? God gives us wisdom. Nakita din na exhort. It doesn't make sense when you're praying, Lord, sanctify this food kung kabalo ka hindi ka ang very healthy. Humingi ka, Lord, give us good health. Dili ka pwede makainan sa Ginoo nga, Lord, give me blessing. Kung wala ka nimong good steward sa imong mga finances. Kung imong finances, hala-hala lang ka. Wala ka nimong wise, wala ka nag-save, wala ka nag-budget, wala ka. Sometimes mo think mo nga, ay, lumitaw, God will provide. No. God will provide doesn't mean na magpasaya tayo sa panalangin sa Ginoo. God will provide doesn't mean na dili na tayo mag-budget. God will provide doesn't mean dili na tayo mag-save. Because God gives us wisdom. Hello? Nabay tao diha? Basahan ka rin ng Proverbs. It will tell you how to live a prosperous life. Basahan ng Proverbs, mayroon dito, makita ninyo kung saan ninyo magka-long life mo. Kabalo na ta, nga di maayo ang mga negative sa ato, di maayo nga mamati ta sa mga negative, pero mo dyan permite atong pamati ko ng negative. Nung kabalo ta na dapat ang positive ba, ang atong i-feel sa atong mind, pero permite, dyan taganan dyan ta sa negative. O dali, kinato paliton ang negative. Pero ang positive, kay permite pa na ito dudahan, sure good ka? Ma'am, mayroon pa ito, wala kay kwarta. Kung siya mong tuyo, nakay favor, no? Manang pa ta, pero bitong negative, di lang nagita mayroon na, bitter lang yun siya sa ako, di lang nagita yung na. And that's why, di lang natuga ka-enjoy akong kinabuhi. How many of you, sa message last Sunday, i-apply ninyo ang message? Na wala naman na bitter. Because you need to be careful. Because the message that you hear during Sunday, you'll be tested. Mag-wonder kung anong kalit ang manig pangaway ang mga taong anong kalit ang because you'll be tested.
If are you going to apply ang imo nadunggan wali gali ng buntag? Because sa'yo na kayo maingon, huy, dili daw kami bitter kung dili ka i-test. Dili ka i-test mo magsukit-sukit sa imo, mangaway sa imo, mag-serving mayo sa imo. You'll be tested. That's why we need to be aware and be careful every day, brothers and sisters. Muna ingon diha, na, are you obeying to what you are hearing? Kaya nga naman, kabantay mo, na-adjoy mga problema, mga gabalik-balik ka inyong problema. Hello? Na ba may mga problema ay nana? Balik-balik ka yun. Cycle lang yun, or lain lang ng itsura. Pero same lang yun. Kung mong struggle about finances, balik-balik ka na, cycle na. Dili naman siguro, wala na siguro kay utang, pero unless you learn your lesson mo, balik ang gidyapo na. You still worry about finances. When it comes to health, ayuhan ka karon, pero magbalik-balik ka gina if you will not learn your lesson. When it comes to relationship, magbalik-balik ka gidyapo na. Siguro, dili na guro sa iyong pamilya, but with other people. Siguro, wala na problema sa office ni mo, but na ko ilahin tao, if you will not learn your lesson, if you will not apply the Word of God, your life will be cycled, and nothing will happen. Maski pagkapila pa mo mamati sa puno sa Ginoo, if you are not going to do something about it, mo oral gidya po na magbalik-balik ka yung kinanguli. Hello? Naway tao din eh? Yes. Basta, sugod ka ron, inang kaugalingon din na tamang mo girl ng perminti mo kuan isa katapan na mo gayon ba kay mo ang ginang perminti ina mo katapan mo sa katapan na po mo si kuan ingon sinong kaugalingon mo sa hindi na tuma ano tong ma-push atong kaugalingon sino mo kaugalingon sugod ka ron mati ko tarong di na ko mamati pero mag-obey pa yun. Amen? Di na ito magpabungol-bungol. Because the worst thing is, ginablame pa dyan nato ang Ginoo. Ngano'y wala akong kinabuhi, Lord! Di pa sagdan ako nimo, Lord, anak mong ako nimo. Pungutan na, nanatanan. Kiingon na sa Ginoo tanan sa akong na malipayon kasi ang kinabuhi. Amen, amen. Ngayon natanan sa puno sa Ginoo saon na mag-enjoy kasi in life. But the problem is not dili taga obey. And we're not just talking about the commands of the Lord. Dili naman ni about sa law lang, no? Because serving the Lord is not just about the law, bawal ni, no. We're not just talking about the law, but we are talking also sa promises sa Ginoo. Ayaw sayangi ang masaad sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Nga dili mo ma-enjoy ang mga saad sa Ginoo just because wala ka nag-obey. Amen? I heard one preaching ba nga ngayon ang isa ka nag-share. Yung niya nga, it takes faith ang pagsunod sa Ginoo. Kung may ang Ginoo, kaya daw sa kay Adam and Eve. When God says that you shall not eat the tree of knowledge of good and evil. If you have faith yes sa Ginoo, you'll just obey. Obey lang. Yung nga question na tistingan daw na obey, kung mamatay ba gid ko, that's the problem with us Christians. Nga naman, when God says, ayaw ni buhata, atong ginasulayan ng Ginoo. Hello? Magabaan, bagid ko alibi kung ako ni buhaton. Anong paya sa bata na ba? Pag na mama nga, ayaw naguliti ang stove, kaya mapasok ka. Hindi mo lagyan mong gulitan. The more kainag mo, the more na mo sulayan. The more na mo tistingan, pag may ayaw pagdagan-dagan, kaya mamumok ka, the more na din pagdagan-dagan. Yung kinahanap daw natin i-learn na kanang klase sa obedience sa Ginoo that we don't question God. Dito may nga, Lord, nga naman, but kung may nga ng Ginoo nga, no, ayan ka. Okay, Lord. Yes, Lord. Mo-obey ka. Without questions. Muna yung obedience is better than sacrifice. No matter yung sa akong pari mo, di ba, sila Saul, King Saul, nung offer sila, binigay nila, wow!
Nag-offer ni sa Ginoo prayer, hindi prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. Para pag pila ka dagan, yung offer niya sa Ginoo. But because you haven't obeyed God, your sacrifice is worth nothing. No matter how much we serve in the church, I'm not trying to say na di tamang serve now, but what we're trying to say is that yung sa punong sa Ginoo is obey the Lord without question. Ang sundalo galing yung obey first before you complain. Nga tao na, mo-obey galing sila without question sa ilang leaders. How much more kita na atong God, atong King. Dili siya kumbaga power typing ba? Di ba na yung uban ng mga leaders power typing na ba gusto nang ipalisod-lisodan yung mga subordinates. But God is not that kind of God. When He says, He tells us to do something, it's always for our good. Amen. Amen? So, muna igsoon, let us obediently hear from the Lord. Kung baga may munta pa yung somebody will hear, speak Lord, for I am listening. Ito, Lord, kung sa'yo mong istorya. And I know na in our times is difficult. Kaya dagan pagi ka bisihan. Tama? Kasi busy din. Busy mo mo. Dagan pagi ka bisihan. Busy kita. Pero, if you want to have a quality life, if you want to have a life na gina-enjoy mo ang sad sa Ginoo, then learn to listen. Learn to obediently hear from the Lord. Amen? Dili lang ta mga tigsuon, but kung saan pulong atong i-apply. Ini yung dapat i-apply. Ikaduha, diyan na tumukitan if we are applying the Word of God is that next slide, please. The second thing is we can experience endurance through application. But pasabot, kung sumay but pasabot, ani so ino din sa atong gibasa in verse 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. So imo din nga mag-endure ta nga makalahutay ta sa atong kinabuhi Kristohanon, makalahutay lang ta kung atong i-apply ang pulong sa Ginoo. Para yan sa kay kinsa man dinhi nga everyday wala jud man naka-experience og problema sa inyong kinabuhi. Or everyday problema perminted. Diba? Di ba? If you look at the news, di ba, may bagyo, bago lang. And karon ko talangin sa news, dili na lang Pilipinas. Sa unang panahon, permitir na Pilipinas, Southeast Asia, third world countries. Pero karon, even mga first world countries, even sa US, even sa Korea, gibahaan. Why? Because naana dito sa panahon karon isuon, na naana dito. The signs of the end times is near. Una, yun din na very important tayo. Muabot yun ng mga bagyo sa kinabuhi. Dili mo ta, pag may bagyo, sa imuhaton ninyo. Kasi na nakatay nga naka-experience mong bagyo. Kami ni Pastor Jerry, ako, although wala rin ko din sa sendong na pero sa diyang namin sa Tacloban, halos wonder ni ba nga nung tagad kayo namatay atong Yolanda because normal na silang bagyo. Wala na sila, normal na sa ila kay open sea man sila, normal na kay silang bagyo mo nang wala sila nataranta. Pero wala sila nag-expect na tungkol sa storm surge mo to. And 1 year after mo, pagkasay na mo dito, kulba-kulbaan dyan, kay bino na mo, Lord, hindi namin yung kaon. Kaya kabaluman ka ng kanagtong kapiraw sa airplane, mo ginanara sa yung atop, ginana, kusog ng hangin, malangkat na, kita dyan yung namalangkat ang mga balay. Pero, inana itong kinabuhi usahay. Naagyo yung mga bagyo, mamuuyog sa atua. But what happened sa ila is, nganong lesser ang damage. Because they experience Yolanda, ang gibuhat nila is, pag ingon nga na
kay bagyo, ilang gipanghitan ilang mga balay, ilang gibuhat nila tanan strategy para dili basta-basta matay mo kanilang balay. Although nagit may mga damage, sa amo sa gipuy-an ngay kanang nahulog na dako kay nakaway as in nilang lumpag jud sa amo ang may gali lang wala na naigo ang ato. Pero they have learned their lesson. Munang the next bagyo nakalawatay na sila because they have learned their lesson. Natuwa na to. Nga nung sometimes ang bagyo sa kung kinabuhi, we become devastated and devastated. We become worse and worse because gipaagay ka sa Ginoo, ginaalaw sa Ginoo again. Sa iyo na thinking ha, gitagaan tag problema sa Ginoo because James said, dili jud ang Ginoo naghatag sa atong problema. But ginaalaw lang niya. When we look at the story of Job, gialaw lang si Ginoo si Satan. Pero dili ang ginulingon nga ako din ko anong sulayan si Job. No. God does not give us problems. Never jud mo maguno ng ginatagaan tag problema sa Ginoo. Oh, it's only the enemy's work to give us problems. Ginaalaw lang sa Ginoo because naa siya lesson. And if we don't learn the lesson because we don't apply the Word of God, then munang every time may bagyo sa kung kinabuhi, we become worse and worse. Hantod maabot ang panahon nga dili nang taganahan mo ampo. Dili nang taganahan mga lagad sa Ginoo because it's not because luya ta as Christian, but it's because kulang ta sa pag-apply sa Word ni God. Amen? You don't need to be a smart Christian. You don't need to be dugay ka ng Christian para may mo makasurvive ka sa mga bagyo sa kinabuhi. All it takes is just have faith and obey the Word of God. You don't need to be a pastor para may mo kang makakaya ka sa mga bagyo sa kinabuhi. Just be a Christian who listens and applies the Word of God. Pinana lang kasimple. I-apply lang, tuuhi lang, saligi lang, kung may tabo na. Isa man sa inyo, ang inyong mga mountains na nga-move. Ha? Isa may mga mountains na move. O, wala nyo i-apply, no? Munang na ako may mountain ang taon. Naa ka sa bagyo, wala yung tao na makaingon siya fully prepared siya sa bagyo. Tama? No matter how much you prepare, tanan, mga emergency, mga unsa ba diya, pagkaon, kung naa pa kayo, di ba? Even sa bata-bata, naka-learn ka sa story sa 3 Little Pigs. Di ba? The foundation nato is made of the strong rock, which is Jesus. Munang, kung salig lang ka, i-apply lang mo ang word ni God, dili jud ka basta-basta na tayo. Amen? Kaya kinsa man atong gisaligan, Jesus is our firm foundation. So kay Jesus lang. Munang ayog salig sa imong kapasidad, ayog salig sa imong kaugalingon nga kaya bali na ako tubangon na problema, di na mo kaya. Pero kaya sa Ginoo. Muna ingon diyan, i-apply. Isalig niya ang puno sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga, mangayo daw ko mo tayo nato in chapter 7. Ayos ko ng Ginoo, pangayo mo. Panuntok mo. Pangita mo. Pero if you're not going to apply it, then muna, balik-balik ka atong life. Cycle atong kinabuhi. Munang dili ka makalawutay. Pero, nanong naata karon? Inay mo dapat nanong naata karon? Ilawutay ta? I-apply mo, no? Amen? I-apply ba rin son? Amen. It's not about a matter sa standard sa ubang tao. But it's a matter of you, yourself, know. Kabulong kasi kung kaugalingon. Hindi na about sa inyo sa ubang tao. Ay, kani ang pastor kay may nagpumungin mo. Kani siya kay faithful din mo. Wala ilaing standard, kundi standard sa Ginoo and you yourself know. Kung ibuhat, bagyan mo ang pulis sa Ginoo or wala. It's not about what other people say. No, kani siya, butan din kayo niya siya, no. It's only you and you know. Kagulo ka, kung imo ba dyan i-apply ang puno sa Ginoo or wala. Muna ka-discourage tao sa mo, it's because kapamati ta sa inyo sa mga ubang tao. Mayroon din, sige, simba-simba mo, mong yapon ka na bago. Isa yung nanana, balo-balo, ikan pa kagsimba, pero may baba.
But we are all, but we are all in the process. Nakapamagutan, under construction pamagutan, no? Nakapamagutan sa process. Muna, na yung mga term na gi-awat sa kalibutan sa gikan sa krus, trust the process lang. Trust the process na namuhat lagi ang Ginoo. Muna, ang ato lang role is ay nakabalak yung saon sa Ginoo. Ang imong role, isalig lang. Imong role is tistingi lang. Amen? Mutulit na may nag-testimony last Wednesday, tistingon ka Lord, may test ka sa fights, itest dito ka Lord. Diba? Sometimes mag-inatest na to si God in the wrong way. Sometimes, di na to siya ginatest. Di na to ginasulay. Sulay doon na ako, faithful daw ko, alibi. Pag-inatest na to si God in the wrong way. Bahatun ko ka, alibi. Sa kay consequences, ani. Igumaon pa ka ako sa Ginoo or dili. Dawaton pa ka ako sa Ginoo or dili. We test God in the wrong way. Pero dili na to siya ginatest sa mga positive things niya yung ginasaan. I-test na to siya yung sa nga pangita, mga ko sa iya, o iya tang pagkakabagong. Mutawag ka siya, iya tang tubong. Yan na to siya sulayan. Yan na to testingan kung siya buhaton sa Ginoo sa itong kinabuhi. So that makalahutay ta. And I know that there are problems in our lives na lisod mo. I don't know sa inyo ha. Panagin mga problema sa akong kinabuhi nga lisod, yung ka isang mark. Isod na kasabot or di yun nato kaya. Pero allow the Word of God. Importante kayo na magbasa kita sa atong Biblia. Nga naman, wala kayo i-apply, kung wala kayo natulaan. Hello? Wala ka i-apply, wala ka balong sa i-apply ng Word ni God kung in the first place, wala ka nagbasa sa Biblia. Hello? Wala ka kabalong sa di dapat, kung sa di prinsipyo sa Ginoo, kung wala mo gibasa. Wala ka balong saon ni mo, sa buhaton ni mo. Again, mind you, brothers and sisters, basahan yun ninyo ang Bible, tanan lagi aspeto sa inyong kinabuhi, naayod tanan. Naadyo ikain mo ng Bible. Gikan sa finances, gikan sa atong pamilya, gikan sa atong panarbaho, gikan sa mga relationships nga naata, gikan sa negosyo, naatanan. Gikan sa unsaon nato nga magmanipay ta, may mutangyati na sa Bible tanan, mga practical principles that the Bible teaches aron ma-enjoy nato ang kinabuhi. Member dapat, are you enjoying your life? Nakalipay ba kasi ng kinabuhi ni Soan? I'm not trying to say enjoying as the world standards. But we're trying to say, itong naantay contentment sa atong kinabuhi. Kanya rin tapad, biling tanawa rin gagawin, kontento ba siya sa kinabuhi? Makitaan ba rin mong contentment? Contentment doesn't mean na wala natin dreams and goals, no? Or di na tama rin tamo, kay kontento naman po ko, kay nanay namin dili. But contentment means is what you have. Are you thankful sa Ginoo? Pero kung dili na nato i-apply ang word ni God soon, that's why nag-struggle kita. Manang there is endurance when we apply the word of God. Sa tinod lang ako, permitting na lang permitting, kabalo dyan mo, permitting na lang ako gina-share. I know, me personally, I don't think I'm fit to be a pastor. May gusto dito ko mag-missionary, di ko gusto magtambay sa isa ka lugar na mag-handle ang mga tao, mas more on ko challenges, magwali sa mga ginok kaila, magwali sa crowd. That's my, although I'm an introvert, but when it comes sa ministry, I'm more, mas more ko sa mga nana because, again, because I'm also an introvert, dili ko paano ni Pastor Jerry na super friendly. Nagay sa kong, maldita mo niya. Nagay mo, nagay sa una sa senta iyo, kay kitwit kayo. Mga sabihin, sorry ka pastor, nali ka panagan. Pero di lang di ko kakita actually, mo yun yung reason. Pero, dili kay ko, ang kumbaga personality-wise, dili kay ko pang pastor. Kay, kanang, tabian ako pag nasawali. Mo yun na.
Pero kung mo naata actually, kung dili ko na mistoryahon, di ko kumustorya. Kaya rin ako nga magtagal tanaw wala tayo istoryahay kung dili ko nimunan. So, inana na akong personality. So, personality-wise, I don't dili kay nako feel na ako hindi ko fit for a pastor. Pero why I'm still here and next year I'll be 10 years na full ng Pastor Joel sa full gospel. It's because God always reminds me na in spite sa pinakadagan gabi nga mga shaking mo na eskwela ko, nagbuhat ko mga papers, and then gabi ang mga problems sa church, and tanan ko ginawa na shaky tanan things sa akong life. Pero I still endure because God always reminds me that dili ako ang napili sa akong kaugalingon. I am here because God is the one who chose me to be here. Walang bear with me. So, and it's the same thing with you. You're here because God chose you to be here. And kung nila yung purpose sa Ginoo, ibutang ka sa Ginoo sa laing lugar, then that's purpose. Munang kami, dili man sa ingon na dili ni mga muyo. No, of course, we try to reach out to people, but we still believe na the church is not about numbers, it's not about holding people, but it's about allowing the Lord to move in each and everyone's life. Kung na yung greater calling ng Ginoo sa inyo, then go ahead. Pero muna nga, kami dili na kayo masakit, ana. Muna, we also welcome people na dinarjan sa other churches because we believe na church is not about name. It's not about Mindanao Gospel. It's not about a group of people, but it's all about the kingdom of God. Amen. So if you allow yourself to be in the family of Christ, then muna. So the point is, nanong nag-share ka is because the point of endurance. Muna, every time, magkatawa na lang din sa una, every time na namin mga struggle bitaw, pagbasa din sa Bible, oh, anong say mo? Kung sa pamimimunin mo, sa payaglaman mo. Malas po Sir Jerry, anytime sunod siya, manarbaho mo nung kubik, kung ang lisod kayo, pagbasa din. Ang Levites, kung ano dyan ka, you're only set for the Lord, kung ano dyan ka, mag-serve na dyan ka kay Lord, wala ang Levites, wala yung trabaho, something ana. So, at that moment siya, ay, dili ko patabang sa Ginoo. So, na yung mga moments na, if you only allow the Word of God, it will allow you to enjoy your life. Na kumbaga, we don't need to enjoy mang yun ang atong life na atong expect when we talk about endurance is 10 years or you endure ko for 1 year. Just endure one day at a time. Hello? Kung nasa adlaw, ay no, sa kunin mo lautay in the next days. Lautay lang today. And then tomorrow, and as you go on, wala naman na-release na layo na day ka sa imong pagkanto sa unang panahon. You become better and better and better. And dili nakapaya sa una. Ano kita, mas compare dito sa mga taong wala yung kaagi o kalisod, mas malahutay ang mga taong naninay niaging ng mga kalistanan. Ano man, ito, survive mo dito sa unang waltay tabaho, survive mo dito sa unang musod ka na takasin, kaon pa ba? Di ba? So, kaya ba? Pero how do you endure that? Because i-apply mo na ay mga prinsipyo na na-learn mo sa iyong life, na yung mga experience na na-apply mo, that's why makalawatay na ka. So, inana po sa kong kinaboy isuot. Just apply the Word of God. I-apply lang kami, di ba? Mahimo umati. Pero, kinana ko na ito, una-una, nalili ang lahutay. Nung nakalutay mo ka, pero kung ano ka nang dutay-dutay na. Di pa ta gustuhan na. Kaya, itawag lang ka sa ginumay mong victorious. Amen? Na matapad, victorious ka. Pero dili ka na bungan sa away. Ang danan wala kami pa kinanag-away ni Pacquiao. Naman sa away, naupod ka, pero guban na yung naong, hindi ka gustuhan na. Ato ang mga kasuhanon, we are more than conquerors in Christ Jesus. So we endure ta. If we apply lang the Word of God, we endure ta. Dili mo dyan mawala ang bagyo sa kinabuhi, naam dyan mga bagyo, pero malahutay ta, pero more than conqueror ta, victorious ta. Tungod ni,
Jesus. Amen? And then the last thing is that sa una itong makita that we apply the Word of God is that we have a transformed living. But kasabot, nabago ba ka? Tapad din, nabago ba ka? Nabago ba ko? Ang ganun ito galing, nabago ba ko? And like we said, it's not about a matter of the outward nga kabaguhan. Kaysa yun na kaayo ang outward na kabaguhan. Sa'yo na kayo, di ba? Pag mag-New Year's resolution ka, mabago na, kuha na din ka, mabago na ka. Nasugod ka ron, sa'yo na kayong outward. Pero if you want ang tinuod na transformation, it starts within. Like we said last Sunday, if you want bitterness to be out of your life, it starts within. Pwede naman naiwasan ng mga tao, pwede naman dili ka magkakalabilo, pwede ka mag-deactivate sa Facebook, pero wala ka makitaan, pero hantod ka sa manataman. Pero if the change starts, transformation starts within, then mugawas, hinahinay, mugawasan na siya. Hinahinay, may kababuhan mo abot sa inyo, kaya nagsugod siya sa sulod. Amen ba? So, manigso, ngayon yan, kung ato i-apply di ang puno sa Ginoo, mabago yun ta. Di naman necessary nga dagtog yun din kay kanang 2.0 din transformation. Pero naadyo yung mabago sa inyo. Munang, do not let the enemy lie sa inyo. Dogoy ang kasimba, murang gyapon ka. Murang gyapon yung baba. Kaya basin sa una, kung awayan ka 100 ka words, ingon daw nila ba, according sa study, na ang babae daw, mas dagan yun daw word sa lalaki, word kapila ka times sa isa ka adlaw. Pero basin sa una, 100, sa isa ka square ba na 100 ka book yung kuan, pero kang 50 na lang. Sunod 20 na lang. So that's change. Sometimes magratong atong perspective of change is something na nakita buhutan na kay Bay. Wala siya bisyo. Buhutan na kay Bay. Ano yun ka na muna kung kawandiran ba nga nung nabitaw? Nga nung kitang mga babae kay mahal ka ito mag-transform. Pero muna siya pala itsura. Pero kabantay mo sa mga lalaki. Paano tayo lang ganyan sila? Malaki na din lang noong. Magmugwa ko yun sa pagkita kay maski dugay kay Kuiba, dugay kay Magmugwa ko noong. Ang mga lalaki, tayo galingan ninyo. Visible kay transformation na yung ikaw, wala, magbuhan niyo mo, oy. Ang payo na pa sa journey, yung siya, wala ko kayo na sa imo, kay lalo mo kayo ka lang. So, can you imagine, when it comes to spiritual things, na may makainom sa imo, may something like sa imo. Hindi nila na-explain, pero na-feel nila nga na something like sa imo. But even if walay maingon sa imo, you know and you know deep within yourself. Usa, do not let the enemy, do not let other people say, murang yapon ka. May pagdingan ka mo simba kay murang yapon ka. Basa-basa ka Bible, pero murang pa rin batasan. Do not let the enemy lie to you. Because kabalo ang Ginoo, ano ito namatay si Jesus, kay kabalo siya na dilita dahil siya mabago dayon. Munagi, naa ang Bible, ang magiya sa ato adlaw. Na may kutang sanahan ni Christ. Muna ang transformation na to glory. Tama? Dili siya diretsyon. Dili siya abrupt na change. Glory to glory, hinay-hinay. Although na yung mga times na kaya when Jesus heals, there are times na diretsyo maayon, pero yung mga times na napay process. Iya pang butang aglapo. Iya pang luwaan. Iya pang ipaato sa siloan. May mga process before nato ma-experience ang change. So, naikupan ko kaya sa ako personally, sa una, di ko kasabot na kay judgmental kayo sa una. Kay, kung ako nung gali, pag decide ako mundang mag-inom, mami ko na-inom dito sukal-sukal. So, sometimes I judge people sa una. Hindi mo kakalit ko sa iyong kwan. Dili ko yung kagampo sa Ginoo nga mabiyaan na yung mga bisyo. Pero as time goes by, I realize
na when I look at myself, I realize there are also things na lisod sa ako to let go. Na no matter, I know that it's wrong, I know nga kani nga batasan di maayo. Like for me, personally, ang pinaka-weakness na ko is I'm super insecure about life. Like super insecure with ko. Like, sugod pa lang pagkabata, antod, pagkapastor na ako. Although I know kung saan ako experience sa pastor, pero insecurity na ako, labi ng dili ko maingon nga, asa mga church or kani mo gupong mga pastor na nagibatasan mong yun naman, pila inong tights na yung inanak ng mga pastor, rude kaayo, pila ko pong inyong membro. Kung sa kadag ko yung simbahan, ano man, wala, di man yung competition. Di man yung padaghanig kwarta or padaghanig membro. Magkita na natin sa langit kung inon ba sa ginuwag that may good and faithful servant. Pero that led me to be insecure. And then, hantod karon there are still 20-25 na, pero dagan ko yung nga, dili na ginapastor babae. Di pwede mapastor babae, Lord. Left the group na yung tanan pastors na babae, no? Pero, and that's one thing that I was grateful po sa Ginoo. Okay, while I was struggling in that aspect, medyo yung pastor na kuan. Pero ang the case mo sa amin, Pastor Jerwin, is that pastor magpugod siya. So, mas dako ang struggle nga, pastor ba na po? Pero I met a lot of pastor, mga babae, women pastors sa APTS na sila ang head pastors. Then bilang, even the president, former president sa APTS, si Pastor Monty, siya ang pastora. Then si among president na si Sir Tamuan is assistant man siya. So, dito na na-realize na, ay, pwede yun ay. So, pero when you live by that lie sa enemy, dili jud ka ma-transform. You keep on going back to that same over and over again. Yung balik gigit ka, ay, di naman jud ko ni ako mabiyaan ng bisyo. Magdili naman gid ko mabaguan nga batasan, nagita naman gid ko ko. Ay naya, ulitan naman gid ko hangtod sa antod. Sige, magigid ko pamalikas ani. Do not allow the enemy to lie to you. Ang imo lang role, permitted yun nato ingon, the transformation belongs to the Lord. The Lord will transform us. Imo lang is apply lang. I-apply lang. Kumingon ang Ginoo nga, kung ba 10 year tongue, kumingon ang Ginoo nga, kanang, kung hindi kalayo, ayaw po kasuko, magpaubos ka, then you try to apply it. Dili siguro 100% of the time ma-apply na nimo. Pero apply it one step at a time. Karon, bilang sa kong sukod. Isa kong story harsh na words. Karon, goal din ko, pero kanang a joyful heart doeth good like medicine. Kasi nagsakit ka sa tungkol kayo nag-uul ka. Muna yung nato itong mga mama, pag nagsakit ang mama, kapag na nagligtan. Walay kwarta. Nag-uul kayo, walay kwarta. Because sometimes, pag nag-uul ka, hindi ka malipahin. Pag naati mo worries, dili ka malipahin. Pero yun sa, muna magkasakit ka. Yun na, yung sa Bible, joyful heart with good like medicine. So malipahin ka, i-apply na to. You don't need to be transformed in a magnificent na pamagi. But appreciate the change na ginabuhat sa Ginoo day by day. Sa una, gabi pa kayo ka, naano ka permiti sa Facebook, pero kawal, gabasa na ang Bible. Bahalag 5 minutes na. Bahalag isa na ka verse. Pero nagbasa na ka. Muna po permiti na mag-inaingon. Ayaw, munang dagang tao dili ka nagbasa sa Bible, kaya gusto nyo, isa ka chapter din diretso. O ba, isa ka book. Muna, dili ka appreciate ang Bible. That's why we always encourage, just start 1 verse at a time. Antod, 2 verses. Antod, isa lang ka passage. Labi na when you read NIV, ganun na yung mga title, and then, isa ka passage, try that. And then, hindi na mo mabantayan, nakabasa na ka isa ka chapter. Tapos, hindi na mo mabantayan, labi na naka-chapter. Ano naman, it's a process. Imong prayer sa una, Lord, in Jesus' name, pray, amen. Ano lang. Pero, as time goes by, itaas na yung prayer. Itaas na yung prayer.
Transformation begins when we apply the Word of God. I-apply lang. Sa una, hindi ade dapat di kung kuan ba siya, natutol ba siya. Nabi glory sa Ginoo sa inyo. Tanawa galing ninyo kanang uso man ng before after ba tanawa galing ninyo nang sa wala kung may Kristo. Maski pag unsa pa katsada imong makeup, gloomy kayong nahon. Pero tanawa galing karon. Ngayon mo tapad. Gawa ka kayo sa no? Inay mo tapad, you look beautiful. You look handsome. Ay, mo tayo sure. Permite. Muna na ang kakalintay ako karon no sa una permite siya na ng limon. By faith. I can see in you the glory of my King. Ano man, kaya transform ta. Kinsa nga glory, dili ato the glory of God. When God transforms us, glory to glory, makit-an sa atong panagway. Amen? Muna ang ingon din sa James 1:22. Last na lang. Last slide, please. James 1:22-25. Ingon din do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face at the mirror. Then, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So, yun din ni. Kasi natanaw sa amin na pagkakita ni mo yagi, uy, kung ka tuloy kang buhok, ay, hindi mo ba ako nung? Wala ka tayo mo, ako, din ka, bahala na. Hindi, pwede. Diba, pag makita niyo mo, hala, naman di ugaw, napamali ko yung muta, maminamos ka. Ay, kalkag mo diyan mong manublay ka. Ay, ikit mo di ko tanawon, mag-ilis ka. Because you look at the mirror. And then, our spiritual mirror is the Word of God. Tanaw na itong sabihin sa pulang sige, sa kami dapat mabago kaya sa ako. Ang sa po kay dili ganahan sa Ginoo sa iyang mga katawan. Kung saan din ako, may malipay ko sa kinabuhi. It depends. Imo ba pasagdan? Nakita na nimo sa mirror, na mo niya may tsura, then pasagdan na nimo. Kinamay mga tao nga kanang indifferent ba? Nanag ka mga tao nga kanang, sila pakiwa ko labot ko sa inyo sa mga tao. Pero, sa ato istohanan ng ginta. Whether we like it or not, people are watching us. Although we don't live para sa unsay mayon sa mga tao, pero whether we like it or not, people look at Christian and they think if they see Jesus or not. Munang dagan kayo wala sa simbahan because na sila nakikita na Christian, wala nilang nakita si Jesus. Nanong dagan kayo wala sa simbahan, nanong dagan kayo ka-atheist because dagan mga Kristohanon, wala nilang ipakita si Jesus. Munang, people are watching us. That's why, munang, again, it's God to transform us, but we need to apply the Word of God so that mahimutang blessing sa uban. We need to apply the Word of God because gamiton ta sa Ginoo sa uban tao. Because other people are watching us. And then, your life will be a blessing na magdagan mga tao ng doon sa Ginoo. Dili ta gusto ingon ni Jesus, kung mahimo kang stumbling block, mahimo nga. Dili mahimot ang Ginoo sa ato when our lives become a stumbling block. Muna nga kita isuon atong panikamutan na kitang mga Kristohanon, mahimot jud ang panalangin. Muna nag-isgot ta last time about sa grace sa Ginoo, yung man muna atong permitidong duman. Ano, ingon nila nga dagan kayo na sa bar? O wala sa church? Ano? E pag naa ka sa church, ipatingog galing na yung cellphone. Patingog, kamulong wali, tapos matingog dayon. Di ba, dagan kayo mulingi sa imuha. Nagay, bata nga mahila. Di ba, gusto ko ang mga taong, pahilong mo, pahilong mo, na-disturb ko, tapos ang wali, kita makatungog sa word.
May mga mama, pag yung anak magpabadlong ka mo sa worship, pagpabadlong, mag-worship ko sa Ginoo. When people condemn people for the little mistakes that people do at the church, well, sometimes people misunderstood us. Kami ni Pastor Jerwin, kay dili mo gami kuan good, di gami subaan ka spekto. Kay we want people to discover by themselves na word ang mag-ginigad ang atong kuan. Maski pa kung saan pa na mag-spekto, dapat walay mag-carson, mag-shorts. Dapat naka-polo mo pa magsimba. Dapat, what does it do? Does it draw you closer to the Lord? Siguro mag-obey mo sa mo because out of respect. But it doesn't draw you to the Lord. Muna yung transformation belongs to the Lord. Anong dalan mo ito sa bar? Because, di ba katong story nga sa church, gikasukon siya kay Saba, giniting niya cellphone, pero pag ato niya sa bar, niyabon niya ang ilim nun. Yun siya, ay, okay ra, sir. Nahaglog siya kay, basi ka, sir, okay ra, sir. Dapat gitapuhan, gitagaan siya bakungad doon. Tapos ang mga waitress, butan kayo sa iya. Ang mga bartender, butan kayo sa iya. Tapos gikan siya sa church who are the people of God. Pero isa lang kasi i-condemn na siya. So, wala na siya nipaling sa church. Mas ganahan siya sa bar. Ano man, di mo siya ginajudge, di mo siya gi-condemn. It's not about tolerating what's right or wrong. It's all about sometimes kita sa church sobra kita. We don't allow people to grow. Munang kinanan to ma-realize na ikaw mismo na ay dagang butang in your life that needs to be changed. Munang we don't have a right to judge people. Kung unsa pa ang kinahanglan mabago sa ila. Munang kita, ingon sa Ginoo, we carry each other's burden. Ngayon tapad magsinabtanay lang ta. Sabton ta ka, sabtawad ko. Again, it doesn't mean that we tolerate. We never tolerate. We really, although I really prayed hard to God how to be tactful sa pagpamadlong, no? Labi na, when somebody asked me, labi na ko sila yung una. Ginastaytan ko na ako sila. Sa'yo, ginabuhat. Gaya mong kagulong. Inong dyan na ako. Kapila ka magiging nanana, pwede mo ka mamati. That's the consequences of your choice. Inang dyan na ako. Pero I prayed hard to God. Nga, I try as much as possible that whenever I speak, dili good in a way na people will see it na ginajudge na ko sila. I want them to feel that I'm saying this because I love you. Because I care for you. Because you are my brother and sister in Christ. And that should be our attitude, brothers and sisters. Bayan ni Jesus. He doesn't condemn people. No matter, sayunan ka, mga murderer, mga prostitute, mga tax collector, pero yet Jesus did not condemn them. Because He knows that when they encounter Him, pag ma-encounter lang na si Jesus, their lives will never be the same again. That's why kita po, how many lives gigamit nga may mo na-transform tungkol kay gigamit ka sa Ginoo. And isn't it a fulfilling life na because of your life na ay mga tao nga niluol sa Ginoo? Because of your life na ay mga kinabuhi na nabago. And it's a privilege for you parents. It's a privilege kayo sa inyo that your children, imong mga anak, mahimo mabago ilang kinabuhi tungod kay ikaw ginikanan na himo kang panalangin sa ila. Ikaw ginikanan na himo kang ehemplo sa ila. But then again, do not be discouraged. May matapad, do not be discouraged. Kaya once ma-discourage na tayo, na mag-desire to be changed. Pero, do not be discouraged. Madamag man ta. Pero just go on because there's the grace of God that will transform us to glory. Muna, i-apply lang ang word ni God. Amen? So, let's ask na, nalito ta, let's come before the Lord in prayer. And I know that ang atong pinag-practice challenging brothers and sisters, no? I know some of us, daganta mga pagsulay ng iagian karon. But I want us to come before the Lord and ask the Lord, kung sa gigon sa imong word about ani, ka sitwasyon ako.
Lord, ano sa gingon sa imong word about kanya akong problema? Lord, tabang good ko, i-reveal good sa ako, Lord. Kung unsa akong imo. We don't need to know the plans of the Lord. We just have to have faith and believe nga naay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Totoo ba mo nga naay ginabuhat ang Ginoo sa inyo, ha? Wala lang ninyo nakita, but God is doing something in your life right now. And that's why, kabalo lagi sila. Holy Spirit, dyan tayo. And just allow the Lord right now, brothers and sisters, na mamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. And just trust the Lord in our life. That yes, may mga moments na dili na itong ma-apply ang word. May mga moments mapakyas ta. But now is the time na, Lord, napakyas ko gahapon, napakyas ko ganina, but Lord, tabangi ko by your grace na ma-apply na ako ang matagpulong na akong nalunggan. That Lord, dili na ko may mong ulitan. The Lord, naala ang fruit of the Spirit sa ako, ha. The Lord, I believe na mag-provide ka. Lord, natuo ko nga, you will heal me. Lord, natuo ko nga, Lord, you call me to be a blessing. Let us come before the Lord and just trust Him to move in our lives right now. Let's just worship Him in this place. Let's just lift up the name of the Lord right now.
kita sa tanan. Unsa ang mga kabukaton sa mga kanakan right now, Lord. Lord, kung namin mabuta ang angay mabago sa matag kinabuhi, Lord. Lord, speak to us. Speak us, Holy Spirit. Unsa mga butang sa kinabuhi na gusto ni mo mabago, Lord, so that we become the person that you want us to be. Hallelujah, hallelujah. Can you put our right hand sa anong kasing-kasing? Say to the Lord, change me. Lord, transform me. Lord, mabuha mo. Lord, remove anything na wala na magpalimot kanina sa akong kinabuhi. And give me the strength, Lord, to overcome the temptation of the enemy. Come on, church. Do not allow the enemy to make you believe na weak God. Yes, we are weak, but God is strong. God is able to make you overcome every temptation sa kaaway sa iyong kinabuhian. To surrender and humble before the Lord right now. Say, Lord, I surrender tayo na akong mga bisyo. I surrender tayo na akong mga batasan. Wala na kayo ng taliko. I surrender tayo ng struggles. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Right now, can we lift our hands and just claim right now? Just receive right now. Patasin mo kamot and believe by faith that you are going to receive ang mga sahod sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Ang tanan katubagan. Just say, Lord, I receive it. Lord, I receive it. Lord, I believe it. Just claim it right now, soul. Just say to the Lord, i-claim ang mga panalangin na giandal sa Ginoo sa imo ayaw tuguti na makawat na sa enemy because of unbelief, because of doubt. Just claim it, stretch forth your hands to heaven and say, Lord, here I am. Here I am. Kita sa buong gospel or prayer, Ginoong Diyos. 3 times it says, Ginoong Diyos, aniyan ko. Ginoong Diyos, tungga ko. Ginoong Diyos, tumaga ko. So let us believe right now that as you stretch forth your hands in heaven, the floodgates of heaven will open and every aspect of blessing will be poured out upon your family. The word of God promises us as we call upon Him, He will answer us and show us great and mighty things na wala pa namin na sinati. Just come before the Lord. Just believe it by faith right now, brothers and sisters. Believe it in Jesus' name. That we have received it. We have received it in the mighty name of Jesus. We may not be worthy, but God made us worthy through Jesus. Through Jesus. To receive it in the mighty name of Jesus. Lord, receive financial provision. Lord, your abundant blessings be upon your people in Jesus' name. Lord, we receive healing in the mighty name of Jesus. Physically, emotionally, mentally, spiritually, Lord. Lord, we pray for us that we receive
God. dreams and visions In from God. Christ, have faith in God. Faith in God. I change. I change. Everything changes. Because before somebody ko I just want to share sama sa tugikan tagalina, nothing is impossible. Let us not believe on what we see, not what we feel, but let us believe that God is doing something in our lives because with Him, nothing is impossible. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, karon dito ta sa to paghatag sa tithes and offering, and let us prepare our tithes and offering as we give to the Lord. Give it with all our heart, with a cheerful heart. And pasalamaton ta sa Ginoo for always providing us our needs every day. So let's pray. Father God, salamat kay Ginoong Diyos for the day. We worship you, Lord, O God, with our tithes and offering, Lord. Salamat kay Ginoong Diyos sa inyong pagkamaayo. We give it, Lord God, to you cheerfully, Lord, because you have been so good and so faithful to us, Lord, na wala mo niyong ipasagdan, Lord, wala mo niyong ipagutman, Ginoo. And Lord, we just pray, Father God, that you continue to bless every work of your people, Father God, even their hands, Lord, oh God, will be blessed, Lord. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord God, nga ikaw kanunayon, Ginoong Diyos, Lord, mag-buhos yung panalangin, you open the floodgates of heaven, Father God, for your people, and use this, Lord God, for the expansion of your kingdom. Thank you, Father. You alone be magnified, you alone be praised forever. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, madayon gyapon mga igsoon to mga Bible studies, kana to mga activities, midweek service. Kung gusto mo mo midweek service sa balay, you can just message or approach Pastora Aurora right after this service. And to ang Sunday service ayo galimti 10 a.m. din higapon mga igsoon. Please invite your family and friends. So let us all stand together and let's sing the song For Thine is the Kingdom. Lord of God, not just to hear your word, oh God, but to obey it, Lord, to obey it with all our heart. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for everything that you have done for us and for all the things that you're going to do. Lord, help us, Lord God, na may mong panalangin sa uban, Lord, not just in the church, but even, Lord God, in our workplace, to wherever we are, Father God. Let us be the light and the soul, Lord God. Thank you, Father, that your people, Lord God, even who are watching online, you continue to bless them. Those who are here, oh God, with us today. Thank you, Father God, and even as we go out from this place, be with us, guide us, and protect us, Lord God. And no harm, Lord God, nga may tapos ang mga Ginoo. Makabot kami sa untag sa tag sa kapanimalay nga safe. Thank you, Lord, for your faithfulness and love. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and the community, both now and forever. And all of God's people declare,
Amen. God bless everyone. Magkita tayo sa time before the ulit.